Do you have any idea how the current Philippine presidential system works? Have you ever thought of visualizing the bigger picture? Do you know that the way you vote directly affects the way you live? Have you ever wondered why we even have stupid politicians? Sa part 1 ng video, inilarawan natin ang bumubuo ng executive department sa ilalim ng dalawang sistema na nagpapatakbo ng gobyerno. Kung hindi nyo po napanood, panoorin po ninyo. Search nyo po sa Facebook page ang Basa Pa More. Ngayon tingnan natin kung paano tumatakbo ang gobyerno sa ilalim ng unitary presidential system at federal parliamentary system sa congressional level. Sa presidential system na ginagamit natin ngayon, ang legislative ay ganap na hiwalay sa executive branch. Ang ibig sabihin, ang mga senador at congressman natin ay walang ibang gagawin kundi ang gumawa ng batas, mag-investigate in aid of legislation at umattend sa kanilang mga constituents. Kung ang Pilipinas ay isang federal parliamentary system, ang legislative branch at executive branch ay magkaugnay dahil ang magpapatakbo ng gobyerno ay manggagaling mismo sa legislative branch ng government. Ang Prime Minister at ang kanyang gabinete ay may katumbas din na leader of opposition at shadow cabinet nito na nag-o-offer ng alternative government. Lahat sila elected din ng taong bayan. Halimbawa, ang Minister for Finance ay may katumbas na Shadow Minister for Finance. Kaya tinatawag na shadow dahil bawat galaw ng Minister for Finance ay binabantayan lagi ng Shadow Minister for Finance. Dahil dito, walang lugar ang korupsyon dahil palaging may check and balance. Hindi kagaya sa presidential system ng Pilipinas, walang tunay na check and balance. Kung kurap ang gabinete at pangulo, sorry ka na lang, Pilipino. Kaya hindi kataka-taka, marami ang nakukulong pagkatapos ng isang administrasyon. Sa larangan ng pagsasagawa ng batas, makikita mo sa presidential system natin ngayon kung anong klaseng mga senador at congressmen meron tayo. They will deliberate on specific national issues of great importance as much as they would debate on the most stupid of all proposed legislations gaya ng pangalanan ng isang kalye, panukalang nagbabawal sa overloaded school bags, panukalang no busina day, panukalang nagbabawal gahasain ng patay, o panukalang nagbabawal manghitch sa motorsiklo. And just when you thought it couldn't get any worse, meron din tayong the half a cup of rice bill, the anti-selfie bill, the anti-sex toy bill, the anti-Korean novela bill, the balato bill, at marami pang iba. Sa ilalim ng sistema ngayon sa Pilipinas kung saan napakalakas na reward system, wala ka talagang ibang gawin bilang mambabatas kundi magpanggap ka lang kunyari nagdedebate, magpo-propose ng nakakalokang legislation at suportahan ang presidente sa kanyang agenda. Sigurado pork barrel matatanggap mo. Kung ang Pilipinas ay isang federal parliamentary system, ibang-iba ang breed ng mga members ng parliament kasi may executive at legislative responsibility sila at malaki ang accountability nila sa pagpapatakbo ng gobyerno, sa parliament at lalong-lalo na sa taong bayan. Hindi lang sila mambabatas kundi problem solvers at decision makers din. Wala nang pork barrel. Panay ang pagdedebate sa isang parliamentary system dahil bawat proposed legislation ay nangangailangan ng matinding deliberasyon. Bawat araw, habang nakaupo ang parliament, dinidebate at ginigisa ng buong parliament ang prime minister at kanyang mga ministers sa kanilang mga ipinapanukalang legislation. Dahil sa nature ng sistemang ito, hindi uubra ang mga politikong bobo at korap. Iisa-isa silang magse-self-destruct, magko-collapse at susuko at napapalitan ng mga matatalino at matitinong politicians. Sa year-on-year prosperity rankings mula 2009 hanggang 2015, lahat ng mga bansang nasa top 20 ay gumagamit ng federal government o parliamentary system o kombinasyon ng dalawang ito. Gusto mo bang manatili sa presidential system